Tignan nyo nga po yung katabi nyong mukhang duguan at sabihin mo sa kanya, lahat ng pinagdaanan mo, may rason ang ating Panginoon. Father, as we study your word, as we dissect the word that you have revealed to me, ang aking dalangin, Panginoon, that you will be able to speak to my heart and through my mouth. Allow me to speak with clarity and authority so that the word, Lord God, will be transformational in our life. We honor you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Everybody shout amen. The moment that you give your life to the Lord, nagiging target ka ng kaaway. Let me repeat. The moment na magdesisyon kang sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging target ng kaaway. Kaya mapapansin nyo, nung nag-decide kang sumunod kay Lord, parang lumalabas na parang mas naging mahirap yung journey mo para mapalapit sa Panginoon. Kasi nung hindi ka pa nagkukumit ng iyong sarili, parang walang resistance, parang walang kumukontra sa iyo. But the moment na sinabi mo, from this day forward, ibibigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, napansin niyo ho ba na parang pahirap ng pahirap kasi nagiging target ka ng kaaway. Kaya nga sabi rin ng scripture, do not surprise when you encounter trouble. In essence, ang sinasabi, pag walang trouble sa buhay mo, mas dun ka masurpresa. Kasi pag walang resistance, ibig sabihin, kakampi mo yung dyablo. Amen. Kasi kung the moment na ikaw ay nagbibigay at nag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, mag-expect ka talaga na may mga trouble na darating sa iyong buhay. Totoo ba mga kapatid? A few weeks ago when I preached also in this pulpit, mga kapatid, I have reminded you that following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough, but following Jesus also includes pain and suffering. Pag sumunod ka kay Kristo, hindi tayo na-exempt sa mga sakit at mga suffering na ating pinagdadaanan. Kung kaya't patuloy din tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na kahit masakit, kahit mahirap, you have to keep moving forward, you have to keep serving the Lord, you have to keep on praying, you have to keep on moving. Bakit? Kasi merong magandang destiny na ibinigay at hinihanda ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy, padayon kahit na hindi madali ang buhay. We will continue and never surrender in spite of the loss, in spite of the criticism, in spite of the challenges and troubles that we face, hindi tayo susuko. We have to display an overcomer attitude katulad ni David na kahit may Goliath sa ating harapan, hindi tayo nagpapatinag. Kasi alam natin na sa kabila ng matinding pagsubok na aking pinagdadaanan, yung pangako ng Diyos ay aking mararanasan. Napansin niyo ba mga kapatid na especially nung naging Kristiyano ka, nagdo-double time si Satan para i-discourage ka. At ikaw naman nagpa-discourage ka. Ikaw naman sumuko ka na. At sinabi mo, hihinto na ako, hindi na ako magpapatuloy kasi ano pang sense, what's the point of serving the Lord kung hindi naman pala magiging madali at easy ang aking buhay? At gagawin ni Satan ang lahat. I always say this to you, kung hindi ka niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka, para ikaw na mismo ang sumuko. Ikaw na mismo ang magdesisyon na huminto at sumuko sa iyong buhay. Pero hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit parang desperado si Satan na pabagsakin ka at i-discourage ka? Alam mo, the more na nagiging desperado si Satan na i-discourage ka, mas lalo kang magtaka. Bakit? Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Kasi minsan hindi natin makita yung future, hindi natin makita yung magandang kinabukasan, we don't see the light in the other side of the tunnel, kaya minsan madali sa ating sumuko. Pero maaaring may nakikita si Satanas sa future natin, may nakikita siyang potensyal na meron sa buhay mo at may nakikita siyang potensyal sa puso mo na sinasabi ni Satan, kailangan pigilan natin tong si Ruben kasi pag hindi to huminto, magagamit na ng Panginoon to advance God's kingdom. Kaya huwag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita. Even our Lord Jesus Christ have endured sufferings and pain. Do you remember in Luke chapter 22 kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nasa Garden of Gethsemane before He was arrested? By the way, anytime gusto nyo mag-amen o mag-nod, amen lang kayo anytime. Libre po yan, walang bayad.
Nasabi ng scripture, nung si Jesus ay nananalangin sa atin, ang sabi niya sa Ama, Father, if it is your will, take this cup, take this sorrow away from me. Kumbaga, just by the thought of the sufferings that Jesus is about to go through, Jesus knows He will be humiliated. Alam ni Jesus, duduraan siya. Alam ni Jesus, bubugbugin siya. At yung thought pa lang ng pagdadaanan niya, sabi niya, Lord, Father, please take this cup away from me. Take this sorrow away from me. But nevertheless, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sumuko po ba ang ating Panginoong Jesus? No. Kahit alam niyang aarestuin siya, kahit alam niyang ipapahiya siya, kahit alam niyang papatayin siya, ang sabi niya, Lord, hindi kalooban ko, hindi convenience ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Bakit mga kapatid, kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi ang pagdadaanan mo. Let me repeat para sa mga hindi narinig. Kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo. Kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo. Alam niyo, hindi aksidente na si Jesus Christ, nung before siya inaresto, ay nasa Garden of Gethsemane. Everybody say Gethsemane. Ang daming garden, pero ba sa Gethsemane? Because Gethsemane means oil press. Everybody say oil press. Sa Gethsemane kasi doon tumutubo yung maraming olive tree na nagpo-produce ng olive fruit, na nagpo-produce ng olive oil. Amen? So, sa dami-dami ng garden, sa Gethsemane talaga, nang ibig sabihin ay oil press. Kasi maraming olives na nagbibigay ng maraming olive fruit na kapag piniga mo, magpo-produce ng olive oil. Ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga. So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. And Jesus, in essence, was in the spiritual realm, was in essence being crushed. Kaya sabi niya, Lord, take this cup away from me. In the Garden of Gethsemane, I believe to remind all of you that if you want the benefit, sometimes you have to be crushed. Mapipiga ka talaga. Naalala niyo si Apostle Paul na minsan sinabi niya, we are being pressed, oil pressed. We are being pressed on every side. Naranasan niyo po ba yun mga kapatid? Okay lang may problema, wag lang sabay-sabay. Alam niyo mga kapatid, kung may sekretary lang sana, may sekretary ka lang, sasabihin mo, Lord, yung mga problema, magpa-appointment naman. Yung wag naman sabay-sabay. Pero ang realidad ng buhay, mga kapatid, hindi mo maikakalendaryo ang problema. Minsan bigla kang dadalawin yan ng walang sabi-sabi. At minsan, kung kailan ka problemado, dun sila nagsasabay-sabay. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sabi niya, Lord, sabi niya sa mga Corinthians, we are being pressed on every side. Ibig sabihin, kahit saan ako tumingin, may pressure. Pero kapag may pressure, may effect yan. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. Kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit. In fact, yung musical instrument tumutunog pag prines. Yung ilaw bumubukas kapag prines. Kapag may pressure, may effect. Hallelujah. Hindi kaya hindi effective ang buhay mo kasi iniiwasan mo yung pressure? Kasi kung may choice naman, ba't kailangan ko pagdaanan? Ayoko niyan, pastor. Ang hirap kayong masaktan. Iiyak ka, wala kang luha, sisigaw ka, wala kang boses. Pag tinatanong ka, kamusta ka na, okay naman ako. I'm strong. Pero kung gusto mo ng effect, minsan talaga may pressure. Kung gusto mo ng tunog, kailangan i-press. Minsan may pressure. Para lumabas yung anointing, kailangan may crushing. So ibig sabihin, every time you're being crushed, deliverance is flowing. Every time you're being crushed, something happens in your life. Kaya imbis na iwasan siya, ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa simbahang ito, imbis na ipanalangin natin, Lord, iiwas mo lahat ng pagsubok. Sabihin mo na lang, Lord, kung dadaan yung pagsubok, palakasin mo na lang ako. Bakit?
Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is literally and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Na minsan ikaw, sabi mo, Lord, ayoko ng pressure sa buhay. But sometimes, in order for you to grow, kailangan talaga may pressure. Nga lang, minsan talaga sabay-sabay. May pressure sa bahay, may pressure sa trabaho. Yung bang, pagod na pagod ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, gusto mo, relax. Hindi ka pa nakakapasok sa pinto. Ramdam mo na kagad ang pressure. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni Pastor. Tag nyo yung kasama na sa Facebook, parang ikaw yung topic ni Pastor. Pastor, bakit mga kapatid? Because Satan is intentionally coming against you and putting pressure on your life. Why? Because Satan wants to crush you. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, we thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life. Pero katulad ng pinangako ng Lord sa Psalms, the righteous shall flourish. Ang mga matutuwid magpo-flourish sila like a palm tree. Mag-harvest sila sa gitna ng tagutom. May exemption. Ang mga anak ng Panginoon. Hindi tayo exempted sa problema. Pero may special favor ang Panginoon sa atin sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. Amen. Para pag nag-amen yung katabi mo, parang wala siyang problema, no? Amen? At hindi ko po ito sinasabi sa inyo na parang lata lang na walang laman. Kasi kami ni Jenny mismo, kilala nyo naman si Ate Jenny nyo. Yung asawa ko ng 10 years, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Alam nyo naman yan, di ba? Na bagay lang sa pinakagwapo. Joke. Joke lang. Pag tinitignan nyo yung asawa ko, si Jenny, tayo nga saglit lang. Go. Kasi may mga doubters dito sa gitna eh. Nahiya tuloy siya. Pag titingnan niyo pa lang yung asawa ko, hindi mo kan dumaan sa pressure, di ba? Tingin ka sa camera, yan. Mukha bang dumaan sa pressure? Hulaan niyo kung ilang taon na to. Maniniwala ba kayo mas matanda pa ako sa kanya? Hindi, mas matanda siya sa akin pala? What's wrong with you? Pastor nyo kami, guys. Amen? Kung titignan nyo si Jenny, para hindi dumaan sa pressure. Kaya huwag kayo magpapadaya sa mga katabi nyong tad-tad na moisturizer lang. Sabi mo sa katabi mo, moisturizer lang ba yan? Amen. Bakit mga kapatid? Kasi sa totoo lang, kung titignan mo yung katabi mo ngayon, mas pangit pa sana yan. Kung pagbabasihan yung problema lang, ang tindi ng problema ang pinagdaanan niyan, yung eye bag niyan hanggang bewang na dapat. Ang tindi na sana, hindi mo na yan makikilala, pero tignan mo ngayon. Very radiant ang mukha, parang may glory. Ang Panginoon, bakit? Press but not crush. Piniga pero hindi nadurog. Amen. Nagpatuloy kasi. O tignan nyo yung mga sumuko, ano nangyari? Kasi, alam niyo mga kapatid, we are so blessed. We are so blessed. Ang mga Kristiyano, we are so blessed because we know something that other people don't. Kaya tayo nakakapagtiis. Kaya nakakapagsimba ka pa rin kahit wala kang pera. Kaya nakakangiti ka pa rin kahit wala kang pang-ulam. Parang ang dami nag-amen doon sa pera. Alam mo yan, Mars, ha? Mamaya, pautang, ha? Bakit? We know something that other people don't. Alam natin na hindi panghabang buhay ang anumang sakit natin pinagdadaanan. The pressing and the crushing season is not permanent. It's a stage of life. Stage. Nasa stage ako ngayon. Maganda yung stage. Wide shot, please. Maganda yung stage. See? Pero hindi ako dito natutulog. Hindi ako dito nagbibihes. Hindi ako dito nakatira. Kahit gaano kaganda yung stage, mamaya bababa ako kasi stage lang yan. And if you know
that whatever you are going through, heartbreak, loss, difficulty, challenge, and even criticism, na lahat yan ay stage of life, na hindi ka mamamalagi dyan at hindi yan ang purpose ng Panginoon sa'yo. Kahit nahihirapan ka ngayon, kahit umiiyak ka ngayon, alam mo, bababa ka din. Alam mong matatapos din ang lahat ng bagay. Even though the enemy seeks to afflict you, even though the enemy wants to destroy you, even though the enemy wants to destroy your testimony, and destroy your integrity. Papahiyain ka ni Satanas, pero alam mo, hindi ito habang buhay. Na kahit mahirap, kahit malaki ang higante sa harapan natin, alam natin that greater is Jesus that is in us than he that is in the world. That in this world we will experience many troubles, but take heart, for Jesus have overcome the world. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan habang buhay. Kaya nga sabi ng scripture ulit, balikan natin. For you know that when your faith is being tested, ang endurance mo lumalago. Na kung dumarating man ang trouble sa'yo, of any kind, pumili ka na ng pinakamatinding problema, i-consider mo yan na pure joy. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na yan, tumitindi ang yung tolerance, ang endurance mo at determination mo. Mapapansin nyo ito mga kapatid, nung bago kang Kristiyano, ang sabi mo, I have decided to follow Jesus. Ngayon, I am determined to follow Jesus. Nagbabago talaga eh. Kasi minsan hindi sapat yung desisyon eh. Kailangan may determinasyon ka talaga magpatuloy na hindi ka susuko. Kasi walang certain sa mundong ito. Kahit gaano ka kalusog ngayon. Napatingin eh. Hindi siya assurance. Kahit gaano karaming pera na meron ka sa bank account. Kahit gaano karami ang investment mo sa cryptocurrency. Alam niyo yung bagong balita dyan ngayon. Bagsak. Kahit na gaano katindi ang iyong career, ang iyong education. Kahit na late ka na sa iyong sariling kalendaryo at agenda. May plano ang Panginoon. Ulitin ko ulit, may plano ang Panginoon. At yung plano ng Panginoon mas maganda sa plano mo, kapatid. Napansin niyo ba minsan si Lord sasadyain talagang i-detour ka? Pag-aantayin ka talaga. Amen? Hindi dahil brutal ang Diyos. Hindi dahil cruel ang Panginoon. Katulad ng mga Israelites, nung sila'y lumabas sa Egypt, inintensyon ng Lord na hindi sila padaanin sa shortcut. Although may shortcut. Kasi hindi lahat ng short route, right route. Alright? So God intentionally brought them into a longer route. Alam mo kung bakit? Kasi dun sa short route, maraming kalaban. They have been a slave for 400 years. They don't know how to fight. Wala silang coach, wala silang training. It is a disaster kung papadaanin sila ng Lord sa short route. Kaya wag na wag mong pagdududahan ng Panginoon at wag na wag kang bibitaw sa Panginoon porket dinelay ka ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na kapag shortcut niya yan, mapapahama ka lang. Na minsan may mga sarili tayong plano sa buhay natin na I was supposed to be an accomplished entrepreneur. I was supposed to be married by now. I was supposed to have millions in bank account right now. Ang dami nating mga supposed. I was supposed to have this. I was supposed to be enjoying the fruits of my labor. I should be in the promised land. And to your surprise, nasaan ka? Wilderness. Pero hindi ibig sabihin walang malasakit at pakialam ang Panginoon sa'yo. Ibig lang sabihin yan, may nakikita ang Diyos sa future mo na hindi mo nakikita. Because the Lord, sometimes kapag nanalangin ka, Lord, kailangan pa ba talaga to? Kailangan ba paabuti pa ng 35? Alam mo, Lord, nung high school ako, daming nanliligaw sa akin. Crush ng bayan, me. Lord, ngayon naman. Parang iniiwasan ako ng bayan. Katulad ng mga Israelites, no? Nasa wilderness sila. Watch this. They were delayed for decades. Kung wala silang tiwala sa Panginoon, nagkalas-kalas na sila eh. Salamat sa leadership, salamat sa pangako ng Panginoon, at salamat may plano ang Panginoon sa kanila. Kaya kapag na-delayed ka, kapatid, halimbawa kung, lalo ngayon, no, especially, naalala ko, more than a week ago, papunta kaming Bacolod, and supposedly flight namin ay 7, na-move kami ng 9 because of the unforeseen circumstances. Ang sabi ko lang kay Jenny,
Okay lang yan. Kasi kung sinadya ng Lord na i-delay tayo, malamang may layunin ng Panginoon kung bakit. Kung ganun ang mindset mo, hindi ka magagalit eh. Di ba? Kailangan lang i-train mo yung isip mo. Kung na-delayed ka, kung hindi siya dumating sa panahon na inaakala mo, sa panahon na ipinapanalangin mo, Lord, sigurado may plano ka. Because delay is not denial. Hindi porket dinelay ka ng Panginoon, hindi niya na magagamit at hindi niya na ibibigay sa iyo yun. You just have to trust the Lord. Na kung may mga delay na dulot ng trials, kasi ang trials inevitable, FYI lang, hindi mo maiiwasan. Amen. Amen. Ang mga difficult moments, hindi mo maiiwasan. And life can be brutal sometimes. But it doesn't mean na kinalimutan ka na ng Panginoon. Look at this verse in 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Just to put this in context, ang mga disciples at that point is in constant pressure. Life and death situation. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 4, since God has so generously let us in on what He is doing, salamat sa Lord, inalaw niya tayong gawin ang pinapagawa ng Panginoon, we're not about to throw up our hands. Hindi tayo susuko. And walk off the job. Hindi tayo basta hihinto na lang at tatakas just because we run into or occasional hard times. Look at this mindset. Look at this mindset. Ang sinasabi ni Apostle po, alam ko may hirap tayong nararanasan, alam ko may mga pagsubok tayong nararanasan, alam ko may mga taong hindi agree sa atin at gumagawa ng kwento patungkol sa atin kasi gusto nila tayong patayin. In fact, sa mga early church, meron pang mga taong kaaway ni Apostle Paul na nagko-commit hanggat hindi namamatay si Apostle Paul, hindi kami kakain. Ganun sila katindi, ka-determined na papatay si Apostle Paul. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Huwag kayong susuko porket dumaraan tayo sa occasional hard times. Hindi natin tatakasan ng pagtawag ng Panginoon kasi privilege nga to in the first place eh. Porke ba, akala ba natin, in essence, sinasabi ni Apostle Paul, akala ba natin pag naglingkod tayo sa Panginoon, worry-free? Akala ba natin pag naging Christian tayo at naging follower tayo ni Jesus Christ at sinishare natin ang gospel, wala na tayong pagsubok na pagdadaanan? Meron. Pero hindi porkit dumadaan tayo sa occasional problem, I love his mindset. Hindi porkit dumadaan tayo sa occasional problem, susuko na tayo. Kasi si Paul din naman na nagsabi nung text na binasa natin, kapag may trouble, opportunity nga yan eh. For great joy and growth. Grabe yun, pastor. Consider it pure joy when you experience these trials. May cancer ka. Lord, thank you. I consider it pure joy. Will you do that? No, we can't seem to understand. Pero yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon, even though you are experiencing problems and trial, consider it pure joy. Kasi kung gusto ka talagang gawin ng Lord na fireproof, talagang idadaan ka niya sa apoy. And that is inevitable. Masasaktan ka talaga. And to be honest with you, I used to believe na lahat ng tao ayaw ng pain. Ayaw niyo ba ng pain? Come on, somebody. Ayaw niyo po ba ng pain? Mahal niyo pa rin naman ako, di ba? Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng tao ayaw ng pain. Gusto mo ng pain. Basta may purpose. Ang ayaw natin yung pain na walang purpose. Halimbawa, natutulog ka isang araw. Tulog na tulog ka, humihilig ka, may tululaway pa. Bigla kang sinampal ng katabi mo. Bigla kang sinampal ng kapatid mo at nagising ka. Anong unang sasabihin mo? Bakit? Di ba? Kasi pag nasasaktan tayo, ang unang tanong natin, bakit? What's the point? Hinahanapan natin dahilan. Ba't mo ako sinaktan? Because sometimes kapag nasasaktan tayo, ang unang tanong kagad natin, why? Tama? At yung sagot niya dun sa why mo, ang magdidetermine kung magagalit ka ba o hindi. Kasi kapag sinabi niyang, it's a prank, o sige, it's a prank pala, next time, lagari kita dyan eh.
Bakit mga kapatid? It depends on the reason why you did it. Tama mga kapatid? Bakit yung mga nanganganak, nasasaktan din naman sila? Amen? Pero nagbubuntis pa rin. Nakalabindalawa pa nga eh. Bakit? Alam nilang masasaktan sila sa 9th month. Pero dahil may rason yung sakit, kayang tiisin. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala nagtitiis ka, martir ka na nga eh. Kasi it's one thing to say, I am in pain. It's another thing to say, I am in pain for a reason. May rason to kung bakit ko pinagdadaanan. Katulad ng mga nanay, pinapabakunahan niyo po ba ang inyong mga anak? Laban sa tigdas, laban sa kung ano-ano mga sakit? Yes. Pinapaliguan niyo pa po yung anak niyo bago pumunta sa doktor. Binibihisan bago pumunta sa doktor. Alam niyo naman, nasasaktan lang siya ng doktor. At iiyak siya pag in-injectionan siya. Tama? Ikaw pa nga nagpapatahan sa kanya, okay lang nak, okay lang nak. Alam mong masasaktan ka, alam mo masasaktan yung anak mo, pero bakit dinadala mo pa rin sa doktor? Because you know that that pain will produce something good. So may I question to you, again, I will ask you this question. Sino dito ayaw ng pain? Di ba? It depends. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Let me repeat. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Matatanggap mong nawalan ka ng trabaho basta may purpose. Matatanggap mong nalulugi ang negosyo basta may purpose. Mas matatanggap mo nagkakalama. Kasi tanong natin, Lord, what's the point? Kasi hindi tayo exempted sa pain, but we know something about the pain that others don't. Kaya kahit mahirap mag-exercise at masakit sa tuhod, masakit sa katawan, exercise ka pa din. Tama po. Nagkakasundo po ba kayo ng mga magkakabarkada na, bukas jogging tayo. Alas 4 ng umaga, nandun na tayo sa Roas Boulevard, jogging tayo. Ba't natatawa kayo? Alam nyo na kasi mangyayari, di ba? 8 o'clock in the morning. Tulog pa lahat. Pero sino sa inyo agree mga kapatid? May mga kilala ba kayo nagbabayad pa ng membership fee para pumunta sa gym? Alam naman nilang masasaktan sila doon. Yung ibang ang kasama, di ba may kasama ka nga sa bahay, ayaw sumama ng jogging, ano dahilan? Mapapagod lang ako doon. Papawisan lang ako. Magbabayad pa ako. Sasakit lang yung katawan ko kinabukasan. Pero bakit may nag-gym pa din? Di makarelate sa gym, no? Okay. O sino to? May kakilala kayo nagsabi, sa 2023, diet na ako. Yan. Okay, sa 2023, diet na ako. Okay, may kilala kayo? O ikaw mismo to, no? Kay tahimik ka. Okay, sa 2023, diet na ako. Tapos, sabi mo, hindi ako kakain ng dinner na. Ano na lang ako, after 6, okay, ganito lang. IF ako, intermission fasting. Magsasayaw ka habang fasting. Intermission. Di alam. Intermittent fasting, di ako kakain ng dinner kasi, because alas 8 na ng gabi, no? Kumakalam na yung sikmura mo, sumasakit na yung tiyan mo. May load pa ba yung grab ko? Pero bakit meron kayang tiisin? Kaya mo tiisin because you know that it will produce something good. So the painful experience in your life will remain painful unless you understand na may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi kung alam mo na may satisfaction, alam mo na may reward, alam mo na may accomplishment, titiisin mo. Kasi alam mong hindi ka pinapahirapan ng Panginoon na wala siyang dahilan. Listen to me mga kapatid, God will never waste your pain. He will never do that. Yung mga sakit na naranasan mo at dinaranas mo pa ngayon, hindi sasayangin niya ng Panginoon.
Kaya wag na wag kang bibitaw at wag na wag po kayong susuko. Kasi may layunin ng Panginoon. In fact, Apostle Paul have said that again. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So, we're not giving up. Sabi mo nga sa katabi mo, we're not gonna give up. Nothing gonna stop us now. And if this world... So we're not giving up. Sabi ni Apostle Paul, look at this. How could we? How could we give up? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. Next verse. These hard times are small potatoes compared to the coming good times. Message translation. The lavish celebration prepared for us. Whoa! Mga maliliit na patatas lang yan, ang sinasabi ni Apostle Paul. Lahat ng ating pinagdadaanan, kung ikukumpara mo sa destination natin, walang-wala yan. Tiisin mo, maganda yung view sa taas. Grabe makapag-encourage yung kasama mo, no? Hirap na ako, sakit na ng tuhod ko, sakit na ng katawan ko, maganda view sa taas. Gutom na ako para magkasya yung medium. Grabe motivation, no? And unfortunately, we are missing our purpose. Hindi natin nakikita ang purpose natin simply because we try to avoid the pain. Iniiwasan natin. But you know what, mga kapatid? If you will just interpret your pain through the lens of God's perspective, na may purpose ang lahat ng pain na ito, that we are not just figuring out what are we going to do with our pain, but what are we going to do in our pain? Nakatulad ng sword o ng espada, may heat, may init, at may martilyo. They keep on pounding it. Di ba yung mga espada? It looks torture. Pero hindi siya magiging effective kung hindi siya dadaan sa beating. And if you know somebody na effective sa kanyang ministry, dumaan sa matinding beating yan. Kasi hindi ka magiging effective kung hindi ka idadaan ng Lord sa mga beating ng iyong buhay. And I thank the Lord and I'm excited for you na kung hindi ka lang susuko, makikita mo yung fulfillment na lahat ng pangako ng Panginoon sa iyo. Nakakalungkot lang na lahat dadaan sa pain, lahat dadaan sa hirap, pero hindi lahat madidiscover yung purpose. Kaya natin ito tinuturo kasi I want you to discover and I want you to be reminded, may rason po ang Panginoon kung bakit inaalaw niya na dumaan ka sa pagkawalan ng pera, pagkalugi ng negosyo, pagkawalan ng trabaho, pagkakasakit ng mga anak, paghihirap ng buhay, because God wants you to be stronger than ever. Palakasin ka para sa next season ng iyong buhay. And I'm not trying to be the smartest people here. Kasi pwedeng sinasabi mo, anong karapatan mo magsalita dyan? Preacher boy. Bata ka pa. Hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan namin. Hindi mo alam ang realidad ng buhay. I'm not trying to be the smartest people in the room. Kasi lahat tayo is trying to reconcile in our minds the meaning of our suffering. So totoo lang, kahit gaano kakatanda, yun yung nire-reflect mo, anong meaning nito, Lord? Anong purpose nito? Bata ka o matanda, pareho lang yun. We are trying to find meaning. Sinampal ka eh. Ang tanong mo, bakit? At kung inalaw ng Panginoon ng mga pagsubok sa iyong buhay, you need God to answer you. Lord, what's the meaning of this? What is the point of all of this? Bakit yung kaisa-isa kong anak kinuha mo pa? Bakit yung trabaho ko for 25 years na wala pa? Bakit yung mga magulang ko na source of our income at breadwinner, kinuha mo pa? And we cannot seem to understand why is God allowing all of these things. Mabait naman ako pa yung nagka-cancer. Ako naman yung laging nagsisimba, ako pa yung nahihirapan. Unfair to Lord. Because we're trying to find meaning to our suffering. But let me tell you again, for the second time, the painful experience will remain painful unless you discover may purpose ang Panginoon behind it. Kasi sa totoo lang, kahit kami mga pastor, kung yung preaching lang na alam niyo yun, kung ang hanap lang namin sa pagpipreach ay popularity, hindi namin ituturo yung bagay na nakakapagpasakit. And I often ask myself a question, anong
nga ba ang criteria ng magandang preaching? Lagi tinatanong yan, ano nga ba ang criteria ng magandang preaching? Kapag nakakatawa yung preacher? Kapag well-researched yung teacher? Kapag well-versed siya sa kanyang ginagawa? Well, maganda kapag yung preacher mo nagpapatawa. Na hindi naman comedian na. Papunta na tayo dyan in just a few moments. Okay na ang preacher ay well-researched. Maganda na ang preacher ay well-versed. Pero a great message is not about how funny the preacher is. If he is preaching the truth, that is a great message. But most of the time, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Kasi, madalas kaya masakit ang katotohanan kasi matagal ka na nagsisinungaling sa sarili mo. Kahit alam mo man naman, you're trying to convince yourself that you're doing a great job, that God is with you and all of that, and God is with you. But God will not tolerate you doing the wrong things because He wants better things in your life. That what He has started in your life, gustong ng Lord tapusin. Wag mo namang sukuan ngayon. Kasi si Lord nga may plano siya. Ang sabi niya sa atin, di ba? He who began a great work in you shall put it into completion. Gusto ng Lord matapos mo. Gusto ng Lord makarating ka sa finish line. Again, let me repeat. Hindi nakarating sa finish line, pero stressed out finished. Hindi survived finish. Hindi yung nakasurvive lang pero pagod. Kundi natapos mo at alam mong kasama mo ang Panginoon, meron kang joy at meron kang peace. In fact, hindi pinagpala yung dumaraan sa pagsubok. Ang pinagpala yung nagtitiis kahit may pagsubok. Bible verse, James 1:12. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he stood the test, tingnan nyo, kapag napagtagumpay, ibig sabihin, kapag natiis niya, kapag na-survive niya, everybody read this, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. May pangako eh. May corona. So kahit nakabagsak ka ngayon, pwede ka pang tumayo. Si Fernando po Jr. nga, ilang beses bumagsak, nanalo pa eh. At lagi itong sinasabi ng tatay ko, yung bida, nagugulpi talaga sa simula. Pero kaya siya bida, tumatayo siya. Naalala niyo si Fernando po, nakadapa na yung ganyan, di ba? Wala, napatay na. Dati pa naman, nung panahon noon, pag namatay si Fernando po, may nagpapatayan din sa labas. Hindi nila matanggap na namatay si FEJ. Hindi ko alam kung naabutan niyo yung era na yon. Talagang mga tao, love na love si FEJ, hindi siya pwedeng mamatay sa pelikula. Kasi makakapatay din sila pag si FPJ, madalas siya yung Google Pin. Kilala nyo naman si FPJ, lagi naka-jacket yan kahit mainit eh. Pansin nyo ba? Naka-long sleeve, tapos pawis na pawis siya dito, di ba? Pawis na pawis, babagsak siyang ganun. Magkakaroon ng dramatic music. Kala mo, talo na siya eh. Tapos biglang magpa-flashback. Lahat ng mga anak niya, kung paano sila naghirap noon, mga pamilya nila. All of a sudden, pagkatapos ng flashback, biglang magigising si Fernando Po Jr. na meron siyang panibagong lakas. Na sasabihin mo, isang suntok lang pala kay Patiquito Diaz, talo na siya, kanina pa siya nagugulpihan, ganun lang pala kabilis. Bakit? Dahil may naalala siya, may ipinaalala sa kanya, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Yung sometimes, kaya tayo sukong-suko, hindi natin maalala. Kailangan mo ng flashback. Na lahat ng bagay na tinulungan ka ng Panginoon, lahat ng sakit na pinagaling ng Panginoon, lahat ng mga pintuang binuksan ng Panginoon, mga panahong hindi ka na kayo makakain pero pinakain kayo ng Panginoon, mga panahong muntik na kayo maghiwalay pero kayo pa rin ngayon. And when you start to remember what everything has done in your life, and when you stood the test, as sabi na Scripture, you will receive the crown of life. Kumbaga lahat na against sa'yo, pero naipagpatuloy mo pa. Nakasurvive ka pa din. At wag na wag mong uhusgahan ang buhay mo base sa season na meron ka ngayon. And I will call the worship team right now to help me out in this. There is a story in the Scripture, and I will close with this, Genesis 35.
This is about the story of Jacob and Rachel. Love story nilang dalawa. Actually, kung hindi nyo pa nabasa yung love story ni Jacob, Rachel, yung love triangle nila ni Leah, yung love triangle na tatlo, I recommend you to read this. It's a beautiful story. Alam natin mga kapatid na si Jacob ay napang-asawa si Rachel at si Rachel ay nagkaroon ng anak. In spite na nung una siya ay baog. At ang kanyang napanganak, isa sa mga naging anak ni Jacob kay Rachel ay yung pinakabunso, si Benjamin. Pero there is something that happened nung pinapanganak si Benjamin that I want to show you because we are doing this a lot. Look at this. Ang sabi ng verse 16. Are you here? Leaving Bethel, Jacob and his clan moved towards Ephrath. But Rachel went into labor while they were still some distance away. Watch this. Her labor pains were intense. So nung pinapanganak niya yung kanyang bunsong anak, ang tindi nung kanyang nararamdamang sakit. Verse 17. After a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, "Don't be afraid. You have another son." Verse 18. Rachel was about to die, but with her last breath, by the way, si Rachel namatay at this point. With her last breath, pinangalanan niya yung anak niya bago siya mamatay. Benoni! Nang ibig sabihin, son of sorrow. But the baby's father, however, called him Benjamin, which means son of the right hand. So, context. Nanganganak si Rachel, sobrang hirap ng kanyang pain, ang naipangalan niya sa anak niya, Benoni. Nang ibig sabihin, anak sa hirap. Imagine niyo, mamamatay na lang siya, anak sa hirap! Yung pangalan mo. Pero buti nandun si Jacob. Vinito niya kagad, no. Hindi siya Benoni. Alam kong nahirapan ka. Pero hindi mo siya pwedeng pangalan ng anak sa hirap. Kasi madalas tayo, pinapangalanan natin yung ating buhay at nagko-conclude tayo sa buhay natin based on our present circumstance. Hindi porket nahirapan ka sa isang season, hirap ang buhay. Kaya sabi niya, no, hindi Benoni. Ang pangalan mo sa kanya, Benjamin. Everybody say Benjamin. Ano ibig sabihin? Son of the right hand. Kasi si Rachel, pinangalanan niya yung kanyang anak in the season of her pain. In the season of her suffering. And sometimes people will name names on you based on your present circumstances. Na dahil bumagsak ka noon, ang tawag sa iyo bobo. Na dahil nahirapan kayo noon, ang tawag sa inyo mahirap. Na dahil may sakit kayo noon, ang tawag sa iyo mahirap. Pero do not allow anybody to name names on you based on your present circumstance. Hindi porket bumagsak ka, bobo ka na. Gawain ni Satan yan. That Satan will name you based on your struggle. Satan will name you based on your sin. Satan will name you based on the opinion of other people and based on your history. Pero hindi porket mahirap ang season na ito, magiging mahirap ka na forever. In fact, even Jesus, ang ibig sabihin, Savior. Nung ipinag-office na yung panganganak ni Jesus kay Mary, ang sabi niya, you would call him Jesus because he's going to save the world. Yeshua. Yesu. Joshua. Pangalan mo sa kanya, Jesus. Because he's going to be the Savior of the world. Question. Nung pinanganak si Jesus, dahil siya ang Savior of the world, ano yung na-expect nyo? Dapat may armor siya. Dapat may espada siya. Asan ang palasyo niya kung siya talaga ang King of Kings? Asan ang kanyang trono kung saan siya talaga ang King of Kings? Kung papangalanan lang si Jesus based on that season, hindi siya karapat-dapat tawaging Jesus. And I say that with all humility. But Jesus was named not based on his present condition or based on his history. Jesus was named based on his destiny. Hindi ko makita ngayon, pero alam kong this baby will be the Savior of the world. So I'm not naming him based on his history. I'm naming him based on his destiny.
And sometimes you are always frustrated, madalas kang disappointed, madalas kang malungkot kasi tinawag ka nila ng iba't ibang mga pangalan based on what you are going through right now. But this is a good news for each and every one of us. Do not allow somebody to name you based on your present circumstances. Katulad ni Jacob, Israel, pwede mong i-veto yan. No! Hindi siya son of sorrow. Siya ay son of the right hand. Bakit? Mahirap ngayon, pero hindi ibig sabihin habang buhay yan. Romans 8:18, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kung ang huhusgahan mo lang ay yung present suffering, susuko ka na. Kung ang paghuhusgahan mo lang yung present circumstance, marami kang ipapangalan sa iyong sarili. Katulad ko, pinangalan ng alien, mongoloid, pamilya ng mga sore eyes, sinabihang walang mararating, walang talent, tamad, walang future. Pero maraming salamat sa Panginoon. Stephen, amen, is called, kahit na sinabihan nila ng mali noon, kahit hindi pinaniwalaan noon, salamat sa Lord, meron siyang magandang destiny na ibinigay sa bawat isa. At alam kong ganun din sa iyo. May purpose ang Panginoon sa iyo. Gagawin ni Satan ang lahat para sumuko ka. Gagawin ang lahat ni Satan para makrush ka. Gagawin ni Satan ang lahat to break you. Pero God allowed you to go through that. Listen to me. God allowed you to go through that not to break you, but to make you flexible. To make you flexible. So that whatever pain that you will go through in the next season of your life, lagi mong papaalala sa iyong sarili, hindi na susurpresa ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan ko. At kapag nahihirapan ako, sasabihin ng Lord, oops, sorry. No, God is not surprised with what you are going through right now. In fact, every trial that you faced, every challenges that you faced, every problems that you have encountered is a setup for growth. Is a setup for promotion. I live in this world long enough to realize na maraming promotion nakapackage sa pain. So it's your choice. I believe with all my heart that pain will make you better, not bitter. Pain will bring you closer, not further away from the Lord. God will bring you higher, not lower. God will make you stronger, not weaker, when you encounter various problems. Because God Himself said in His Word, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my shepherd, I shall not want. When I walk through the valley of the shadow of death, I should not be afraid, for God is with me. Blessings and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble. So friends and family, I don't know about you, I love our worship team, I love our worship leaders, but to be honest with you, I don't need a worship leader to encourage me to thank the Lord. Sa totoo lang, because just thinking about the great things that God has done in my life, kahit walang worship leader, I'm gonna thank God for everything that He has done. Hindi ko kailangan ng bagong kotse para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng magarang bahay para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng milyon sa bank account para magpasalamat sa Panginoon, because even the breath that I breathe is already a blessing that comes from the Lord. And He is a good God. He is amazing. So Lord, maraming salamat for you are not wasting our pain. Na may rason ang Lord sa lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan. So anumang bagay na pinagdaanan mo in the past, don't ever think that your best days are behind you. Because the best days of your life are always in front of you. God is always there preparing something good in advance for you. Just remember, God has a purpose for your pain. God has a purpose for your pain. His commandments, decrees, and regulations by walking in His ways. If you do this, if you follow me, if you keep my command, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you, and the land you are about to enter and occupy. If you do this,
You will live and multiply, and the Lord your God will bless you. Hallelujah. And the Lord your God will bless the land that you're about to enter and occupy. Let us pray. Panginoon, ang dalangin namin, that something that is being said will be helpful sa bawat isa sa amin. Help me to communicate this message, O God. Speak. We are listening. We believe that your word is not just informational but transformational. Transform us from glory to glory, from faith to faith. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. I want to talk to you about on this subject, make wise decisions. Make wise decisions. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabi, huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang topic today. Sabihin niyo nga sa inyong katabi. Yung binabasa natin sa Deuteronomy 30, mga kapatid, ang ganda ng sinasabi ni Moses. Si Moses po ay malapit ng mamatay at this point. Kumbaga si Moses po was in the last of his days. And he's about to give the last words that he could sa mga Israelites. Can you just imagine this? Malapit nang mamatay si Moses, nasa brink sila ng bagong season kasi patawid sila ng promised land. At kung meron man siyang last message, sigurado nating importante. At sa dami-dami ng mensaheng pwedeng bitawan ni Moses, ang sinabi niya, makinig kayong lahat. Ang sabi ni Moses, ngayon bibigyan ko kayo ng choice between life or death. Kailangan nyo mamili, prosperity or disaster. In essence, ang sinasabi ni Moses, mamili kayo, evil or good, success or failure, eternal or temporal, ultimate or immediate, rewards or consequences. You have to make a choice. Amen lang kayo anytime, libre lang po, walang bayad. Grabe ang sabi ni Moses, today I am giving you a choice. Bakit napakahalaga nito, mga kapatid? Kasi ang mga decision natin, yan ang magdedetermine ng ating destiny. Libo-libo ang decision making na ginagawa po natin araw-araw. Hindi man tayo conscious. Conscious man tayo. Lahat po tayo ay gumagawa ng desisyon mayat-maya, moment to moment. Magdesisyong makinig sa akin o hindi. Magdesisyon na mag-Facebook o hindi. Magdesisyong umattend sa church o hindi. All of these are decisions that we've made. Yung sinuot mo ngayon, yung hairstyle mo ngayon, yung nagkulay ka kagabi ng buhok para maganda pagdating sa church. All of these are decisions that you make in your life. At ang napakahalaga, alam ko hindi ko na kailangan i-reiterate ito kasi purgang-purga na kayo sa mga messages about decision making. Pero we have to be reminded na yung decision na ginagawa natin ay magse-set ng trajectory ng ating mga buhay for the years to come. Do you agree, mga kapatid? Sabi nga nila, you are your decisions. And if you are your decisions matter. Napakahalaga ng ating mga nagiging desisyon. Ibig sabihin, if you want to be successful, you need to be disciplined. You have to make that decision. Gusto ko magtagumpay, kailangan kong disiplinahin ang aking sarili. Kailangan, mga kapatid, kahit bata ka pa, meron kang vision kung saan mo talaga gustong pumunta. Meron kang vision kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. Correct? Because that vision will determine your discipline. Kung ano yung nakikita mong pwedeng gawin ng Lord at yung mga plano ng Lord sa iyong buhay, yan ang magdidetermine ano yung mga discipline na kailangan kong baguhin, kailangan ko i-adjust, kailangan ko ilagay sa aking buhay para maabot ko at makita ko yung vision na ito at maging reality. Kasi ang vision na yan ang magdidetermine ng ating destiny. Kaya yung mga desire ng ating puso, amen, ay determined ng ating vision, ng ating decision. Kaya kung saan ang puso mo, doon ka talaga mapupunta. And you think about it, yung watch history natin sa YouTube says a lot about you. Your credit history says a lot about you. Your past romantic relationships says a lot about you. Ibig sabihin, yung mga decisions natin in the past ay nakakapag-determine ano ba ang magiging kakahinatnan at future ni Stephen. Ano ba magiging kakahinatnan ni Ronnie, o ni Raquel, o ni Rachel? Because yung ating vision for tomorrow ang magdidetermine ng discipline natin for today. Ano ang ating sasabihin? Paano tayo mag-a-act? Paano tayo magre-respond? Ano ang ating ipopost kahit pa sa Twitter yan? Kasi yung Twitter ginagawa nyo secret page. Amen? What you say, what you post, how you react, and how you respond,
ito pong lahat ay napakahalagang decisions na kailangan nating gawin. Sabi mo sa iyong katabi, make wise decisions. Are you still with me? Ibig sabihin, one wrong choice could ruin your life. But one great choice could bring blessing into your life. Pag tama ang desisyon, pwedeng masira ang iyong buhay. Pero pagka mali ang desisyon, pwedeng masira ang iyong buhay. Pero kapag tama ang iyong desisyon, pwedeng makapaghatid ng pagpapala sa ating buhay. Napakahalaga pala ng desisyon natin today kasi yun ang magdidetermine ng quality ng ating kinabukasan. Kaya pala sabi ni Moses sa mga Israelites, teka lang, tatawid tayo ng promised land. Alam kong sanay kayo sa slavery. Alam kong namuhay kayo na mana lang ang kinakain ninyo. But you have to make a decision today. Ano ba yung attitude nyo ba sa disyerto? Yun pa rin ang dadalhin ninyo sa promised land? Hindi na. Kailangan nyong mamili. Life or death, disaster o hindi, rewards or consequences. Kailangan mong pumili. Kasi marami sa atin sigurista pero hindi sigurado. May kilala ba kayong ganyan mga kapatid? If your future depends on your decision, hindi po pwedeng yung pakiramdam lang, Pastor, ayoko mag-decide kasi baka mamaya, pag nag-decide ako, sayang naman yung mga benefits nitong isa pag yun pinili ko, di ba? Alam nyo, marami sa atin are in the prison of indecision. Hindi tayo makapag-decide kasi gusto natin dalawa. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw topic ngayon. Hindi siya makapagsalita eh. Di ba kaya tinuturoan tayo sa simbang ito mga kapatid that our decisions must not be governed by feelings. It must be governed by the Holy Spirit. Lagi ko rin sinasabi, nagpa-viral na nga, feelings are dangerous. Hindi natin pwedeng pagbasihan yung ating pakiramdam. Ano sabi ng Bible? Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Everybody read that with me. Sabay-sabay, hindi sablay-sablay. There is a way that seems right to a man, but it's sa unang tingin, parang tama. So kaya kung ang desisyon ay nakabase at govern ng feelings, hindi ng Holy Spirit na nakakakita ng ating future at nakakakita ng kakahinatnan ng ating buhay, siguradong pwede kang madaya. Kasi ang sabi nga ng Scripture, mukhang okay, ang ganda ng opportunity, mas malaki ang sweldo, mukhang mas mabait kaysa sa ex ko. There is a way that seems right to a man, pero ang ending ay kamatayan. Now, it's wonderful. Ayaw nating i-invalidate ang nararamdaman natin. Maganda rin naman may feelings tayo. Kasi yan ang nagbibigay ng kulay sa iyong kaluluwa. Yan ang nagbibigay ng personality mo. Yung ating, di ba, mahirap din naman yung kausap mo, walang feelings. Lalo kung walang feelings sa'yo, mahirap talaga yan. Oo, kasi yung feelings natin, it makes us human. Kaya ka natatawa, kaya ka umiiyak, kaya ka nagmamahal, kaya ka minamahal. Feelings lahat yan. It is wonderful. It's wonderful to have feelings until that feelings have you. Until that feelings control your decisions. Am I preaching to somebody? Yes. Na maingay at hindi tahimik. Think about it. It's terrible to be led by someone na ang decision is based on their mood. Imagine niyo kung may boss kayo na ang decision making niya base lang sa kanyang pakiramdam. Halimbawa, galit siya ngayon, wala kayong bonus sa December. Can you imagine? It's terrible to be led by somebody na controlled ng kanyang moods and feeling. Alam niyo, na-realize ko nga, alam niyo, mahirap kasama yung mga dramatic. Alam niyo, ang daming mga asawa ngayon, historian. Yung history naaalala pa hanggang ngayon. Kabisado niyan, nung December 5, 1922, anniversary natin, di mo ko binigyan ng flowers. Amen? Alam mo, hindi masamang magkaroon tayo ng pakiramdam, pero mahirap din kasama yung laging dramatic, ano? Hindi makapag-emin yung katabi niya kasi asawa niya yung katabi niya, no? Bakit mahirap kasama yung dramatic? Kasi minsan, kapag nagdrama sila, damay ka. Oo, captivated ka na, para kang bihag ng kanilang drama, tapos kasama ka sa kanilang drama, sarili mong bahay, takot kang pumasok kasi, ayan na naman, magdadrama na naman niya. Nagigets yung sinasabi ko mga kapatid? But thank God sa Gia Kamanaba Global Family, hindi tayo nagdidesisyon na governed by our feelings. Sometimes we consider what we feel, yung guts natin,
Pero at the end of the day, it's the Holy Spirit that will govern our decisions. Do you agree, mga kapatid? Kaya tinuturo ko sa mga single people, at sa mga adult na rin, wag tayo magdidesisyon ng galit tayo. We feel unappreciated. Wag kang papasok sa relationship kasi you feel ugly. And that man will make you feel like a natural woman. No. Don't ever enter into a relationship just because you feel unappreciated and that man, so-called perfect guy, dream guy. Because at the end of the day, nobody can satisfy you, even your so-called perfect guy, because only Jesus can satisfy. Amen? And I have to understand, maraming mas matatanda sa akin dito, I'm still learning. I'm still learning to make decisions na hindi ka magdidesisyon at the heat of your emotion. Mahirap pa rin. And I learned early on na habang bata pa ako, by God's grace, na kung gusto mo ng longevity sa ministry, hindi ka pwedeng decision lang ng decision based on your feelings. You really have to consider and put a priority on the Word of God if you want to make wise choices and wise decisions. Ang emosyon kasi lilipas, pero ang decision nagtatagal. Ulitin natin. Ang sabi nga ni I think this is T.D. Jakes, emotions will pass, but decisions linger. Nagtatagal, kumakapit. May epekto pa rin hanggang ngayon. Pagpili man niya ng career path, pagpili man niya ng magiging asawa o future wife, uuwi na ba ako sa Pilipinas o mag-i-stay ako sa abroad? Kailangan nating magdesisyon ano talaga ang inline sa Word of God. Tingnan nyo, sabi ng Bible, set your minds on things above. Di ba desisyon yun? Hindi ba desisyon na iset mo yung minds mo on things above? Kasi naturally, ang tinitignan natin, yung things below. Naturally, ang ating kinukonsider, yung circumstances ng aking buhay. Mahirap naman talagang mag-preach ng Jehovah Jireh kung ikaw mismo kulang. Mahirap maniwalang God will provide kung ikaw mismo salat. Kaya ang sabi ng Bible, kahit salat, set your minds on things above. So ibig sabihin, you have to have a preconceived decision. Bago pa dumating yung hirap, may decision ka na. Naintindihan niyo mga kapatid, yun yung tinuturo eh. Kasi yung decision ko, hindi nakabase sa nararamdaman ko, kundi sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So I have to set my mind na hindi ako magchichismis. You have to set that mind. Na hindi ako susuko. Na hindi ako tatalikod. Na magpapatuloy ako. Ibig sabihin, regardless of what come my way, I have the preconceived decision, I'm going to surrender my life to Jesus, magtutuloy-tuloy ako at hindi ako magpuputol-putol kasi gusto kong sundin ang Panginoon. Bago pa dumating ang hirap, nakapag-desisyon na ako, nasusunod ako sa Panginoon. Yun nga lang, hindi madali yun. Kaya nga napakahalaga rin. Si Lord rin naman nagsabi, kailangan mo ng wisdom. Everybody say wisdom. Sabi na iba, wisdom. Wisdom tooth. Everybody say wisdom. Ano ang sabi ng Bible sa Proverbs chapter 4 verse 7? Getting wisdom is the wisest thing you can do. Everybody read that with me. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment. Ang ganda ng first phrase, pero mas maganda rin yung second. Ang sabi doon, yung pagkuha mo ng wisdom, yung paghingi mo sa Panginoon ng wisdom, yun ang pinakamatalinong bagay na pwede mong gawin. One of the leadership principles that I've learned, if you are the smartest people in the room, you have to find somebody wiser than you. Because getting that wisdom, amen, is the wisest thing you can do. Surrounding yourself with people na mas matalino sa'yo is the wisest thing you can do. Kung gusto mong mapalapit kay Lord, paligiran mo yung sarili mo ng mga taong mas malapit sa'yo kay Lord. That's the wisest thing you can do. Ano ang sabi ng scripture? At kung ano man ang iyong gagawin, mag-develop ka ng good judgment. Madidiscern mo. Ito nga kaya talaga ang tamang desisyon. Kasi madalas, mukhang mali yung tamang desisyon. Siguro mga 5 o'clock, magigets niyo po yun. Pero totoo yun. Minsan talaga mukhang mali. Kasi pakiramdam mo mali. Feeling mo mali. Kasi hindi sila sumuporta eh. Nilayuan ka nila. So feeling mo ngayon, mali ba ako? Uncomfortable kasi madalas kapag tama ang desisyon. Pero paano mo malalaman kung tama? Does it line with the Word of God? Kung yan ay nakalinya sa Word of God at hindi niya tinutulugsa o kinakalaban ng prinsipyo ng salita ng Diyos, kahit talikuran ka ng iba, nasa tamang desisyon ka.
Di ba yung tinuro ko sa inyo, paano mo malalaman PRC? Remember that? PRC. Pray, read the word, and seek good counsel. Pray, read the word, seek good counsel. Manalangin. Napakahalagang nananalangin tayo. Amen. Huwag mo lang ipapanalangin na bigyan ka ng Lord ng bahay, ng kotse, mapapang-asawa. Ipag-pray mo lang, Lord, lahat ng decision ko ngayong araw na ito, maging wise choice na magdala sa akin kung saan mo man gusto kong dalhin. Read the word of God. Marami sa atin madalas nagsasabi, Pastor, hindi ko marinig ang Diyos. Hindi mo talaga maririnig kapag hindi ka nagbabasa. Hindi mo talaga maririnig kapag hindi ka nananalangin. Do not expect God to speak to you if you don't know how to pray. And number 3, seek good counsel. Maghanap ka, surround mo yung sarili mo ng mga tao in the multitude of counselors. Sabi nga ng scripture, mapapabuti ang iyong buhay. So sino-sino ang mga close friends mo? Mga taong may influence at may say sa mga decision na meron ka. Napakahalaga nito mga kapatid. Because getting wisdom is the wisest thing that you can do. We need wisdom, get wisdom. Everybody say, get wisdom. Sino sa inyo naniniwala mga kapatid na yung wisdom na nakukuha natin sa Word of God, nakakapagpalaya? Amen? Amen? Sa totoo lang, there are countless of people na lumapit sa akin. Pastor, maraming salamat sa ministry ng Gia Kamanaba because every time I hear the Word of God, binibigyan ako nito ng wisdom para maharap ko at makapagdesisyon ako sa mga next step ng aking buhay. Hindi yan wisdom ni Pastor Stephen. Hindi yan wisdom ng simbahan. Wisdom ng salita ng Panginoon. Saan ba natin kinuha yan? Diba? Kaya nga sabi ng Bible, get wisdom because it's the wisest thing that you can do. Gusto mong lumabas sa mga trap ng iyong buhay? Get wisdom. Gusto mong lumabas sa unproductive cycle ng iyong buhay? Get wisdom. Do you understand? Hindi ka talaga makakalabas sa vicious and unproductive cycle without a wisdom outside yourself. Too deep? Malalim ba masyado? You get my point? Minsan sinusubukan nating lumabas sa mga cycle ng buhay natin without consulting a wisdom higher than our wisdom. May wisdom ang Lord na kayang ibigay sa iyo na makakatulong sa iyo para malagpasan ang pagkabaon sa utang, para malagpasan ang mga cycle ng buhay, malagpasan ang procrastination, katamaran, hallelujah. And any disorders in our life. Hindi tayo perpekto, pero alam natin may wisdom ang Lord na kaya tayong tulungan makalabas sa mga bagay na ito. Napansin ko rin minsan, ang dali lang nating sabihin, yung mga kabataan ngayon talaga, iba mga decision making ninyo. Kasi parang hinuhusgahan natin yung yesterday's decision based on our today's wisdom. Think about it. Sino sa inyo may mga decision kayo nung nakaraan na pinagsisisihan nyo ngayon? Taas kamay. Pero di ba hindi nyo naman yan pinagsisisihan nung ginawa nyo? Kasi kulang pa wisdom mo nun eh. Ngayon, dumami na, nadagdagan na, kaya sabi mo, grabe naman tong si Stephen nung 14 years old. In love siya dun eh. Pangit naman nun eh. Iba kasi wisdom mo ngayon eh. Yung wisdom mo dati, basta naramdaman ko, game tayo dyan, pre. Pero ngayon yung wisdom mo, tumalino ka na eh. Sa dami ng nanloko sa'yo, sa dami ng lamang sa'yo. Tumalino ka. Sino sa inyo, dahil tumalino, naging maingat na rin. Ang problema natin, hinuhusgahan natin yung yesterday's decision based on today's wisdom. Amen? At maraming salamat sa Panginoon na kahit napagdaanan ko ang lahat ng bagay na iyon, ginamit ng Lord yun as a learning experience para matutunan ko yung mga bagay na alam ko ngayon. Amen? Kaya wala talagang aksidente eh. Inadya talaga ng Panginoon ito na pagdaanan natin ang ating mga pinagdadaanan para gawin tayong mas matalino sa hamon ng ating buhay. Tignan mo ang katabi mo, mukha na mas matalino siya eh. Diba minsan, ang dali-dali kong i-judge yung mga kabataan talaga tong maloloko, pero dati nung bata ako, maloko din ako. Kasi pareho level namin ng wisdom dati eh. Ngayon lang, madali kong husgahan yung wisdom nila kasi mas marami akong wisdom ngayon. Kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid, minsan, judgmental ako sa mga bagong henerasyon, but actually, kung may Facebook na rin at that time, at may social media na rin ngayon nga lang, di ba? Sino sa inyo agree, kahit mga nanay natin, addict na rin sa Netflix. Isang season lang, isang episode lang talaga, Pastor, matutulog na ako talaga. Matutulog na ako.
Everybody say decision. 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 Naalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego? Nung inutusan sila ni King Nebuchadnezzar, lahat kayo kailangan lumuhod kapag nakarinig kayo ng musical instrument. Kailangan nila mag-decide na huwag lumuhod sa statwa ni King Nebuchadnezzar kasi para sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego, wala silang ibang niluluhuran kundi ang ating Panginoon lang. Pwede bang sabihin ni Shadrach, Meshach, and Abednego na luhod tayo pero saglit lang? Imagine niyo, tatlo sila nagkasundo. Imagine niyo yung hirap nun. Sino kaya leader nila? Pre, ako leader nito, ako presidente, ikaw vice. Ang sabi naman ng isa, basta kung ano decision yung dalawa, dun ako. Pwede? O may mga ganun talaga sa grupo eh. Yung sunod lang ng sunod. Pansinin nyo minsan, yung decision ng kaibigan nyo nakaka-apekto sa decision mo. Order mo chicken joy, pero nung in-order niya burger steak, parang mas masarap yung burger steak. O, mas malaking life principle. Turo ko sa inyo, mas malaking life principle. Napapansin nyo ba minsan na yung decision ng ibang tao will make you ungrateful of your own decision? Kasi siya yung nasa unahan eh. Masaya ka naman noon sa order mo, pero nung nakita mo, umuuso ka. Mas mainit ah. Alam mo kami ni Jenny, madalas kami ni Jenny, pag nag-o-order kami, lalo bago yung restaurant, magkaiba kami lagi ng order. Ang prinsipyo ni Jenny, lagi yung sinasabi, para matikman natin pareho. Mautak din eh. Ayaw na paglalamangan talaga yung mga ganyan. So, halimbawa, inumin yan, iba order niya, iba order ko. Madalas, ang order ko, safe. Ayoko kasi ng mga nag-experiment na gutom ka tapos di mo gusto. Parang sayang yung opportunity, di ba? So, laging safe. Siya naman, ma-eksperimento siya. Siya yung o-order ng mga hibiscus. Ganun yun. Ako, mga ano lang eh, alam niyo, guess yung sinasabi ko? So, ang mangyayari madalas na nangyayari, hindi naman lagi, madalas na nangyayari. Kapag tinikman niya na yung na-order ko, sasabihin niya, ang sarap naman ng sayo. So, okay naman siya sa kanya, pero nung natikman niya yung in-order ko, parang naging ungrateful na siya sa meron siya. Posible bang mangyari? Posibleng mangyari yon. Kaya napakahalaga mga kapatid na focus ka lang talaga. Kaya nga sabi ng Bible, in everything, give thanks to the Lord. Regardless of what comes your way, you have to give thanks to God. So let's go back to Shadrach, Meshach, and Abednego. Pwede ba nilang sabihin, saglit lang, luluhod yung pagluhod, angat agad tayo? Pwede? Yes. Decision pa rin yun eh. Pero sino sa inyo naniniwala, marami nang napahamak sa saglit lang? Yung saglit lang can change the trajectory of your life. One episode lang, Pastor. Saglit lang talaga to. Pero kinabukasan, late. Come on. Why? Kahit saglit lang. Even the small decisions that we make can set a trajectory on our life. Is this making sense, mga kapatid? Ibig sabihin, kailangan ko palang maging mapili sa aking pinipili. Write it down. Sa lahat nag-take notes. Your choices can repeat the defeat. Your choices can repeat the defeat. Pwede niyang ulitin ang pagkatalo kapag inuulit mo yung choices na meron ka. Because choices can lead to victory or defeat. Ibig sabihin pala, we don't just make decisions. We should pray to make quality decision. Sino sa inyo gusto mag-transition from stressful parenting to blissful parenting? Lahat. Lahat gusto yan. Pero you have to make a conscious decision right now. Lahat gustong maging successful. Pero hindi porket may diploma o may pinag-aralan, ay automatic nagiging successful. Hindi naman lahat, pero naaalala nyo pa po yung mga valedictorian sa school nyo dati, elementary and high school. Di ba minsan parang mas successful pa ako sa kanya? Kasi diploma doesn't guarantee success. Diploma doesn't guarantee financial breakthrough. Diploma doesn't guarantee that you will have a good relationship. Hindi ko sinasabing mali ang diploma. Tama ho yan. And we should study hard. Pero it's not a guarantee of success. Ano ang guarantee ng success? Wisdom. Wisdom is the wisest thing that you can do. Ang problema sa wisdom, hindi na pag-aaralan. Wisdom is not naturally attained. Hindi porket nag-aral ng 5 years, may wisdom. Because we could be educated fools. Amen? So it's very important. Kaya yung sinabi ng Bible, get wisdom, in essence sinasabi, kailangan pala bilang isang Kristiyano, salamat, may ine-empower tayo ng Lord,
na ma-discern natin. Is this the right decision? Pwede nating isang guni. Is this decision in line with the Word? May reference eh. Correct, mga kapatid? O tahimik na yung katabi mo, di ba? Siya kasi topic ngayon. So, ibig sabihin, mga kapatid, wisdom is not naturally attained. Pero, kailangan mo pero yung discernment din naman kasi, na-abuse na rin kasi ito sa religious circle, na yung discernment, hindi rin naman yan ng hula ka lang, discern na. Hula ko may kasalanan ka. Hula ko may kalokohan ka. Hindi yan. Ang discernment, hindi yan holy guess. No? Pag sinabi mong discernment, it is concrete and secure and firm. So, ibig sabihin, when we make decision and we ask God for wisdom at binigyan niya tayo ng wisdom, it will give us a discernment to distinguish and examine. Concrete, sigurado, kasi may reference. So, when the Bible says, get wisdom, kahit hindi ka sigurado kung ano magiging future ng iyong pagpapakasal, which is malaking decision, by the way. But since you are asking God for discernment and wisdom, you are looking for patterns ng iyong boyfriend. Alam nyo, mahalaga din bago kayo magpakasal, check nyo yung patterns nila. Kasi usually yung mga patterns nila ngayon, makaka-apekto yan sa iyong future. Kami pa namang mga lalaki, minsan pag nanliligaw, yung mga mababuti lang yung pinapakita. Actually, na-realize ko, kahit babae rin naman, ganun naman, di ba? Pare-pareho lang naman eh. Oo. Hindi niya sasabihin sa'yo malakas siya humilik, tumutulo laway niya, mga gano'n, na hindi pala siya naliligo ng 4 days. So, pero kailangan mo ng wisdom, di ba? Hindi lang sa pagpapakasal, sinong papakasalan, kundi sa pagpapanatiling kasal. Ibang wisdom din kailangan mo dyan eh. Yung masiguro natin na yung ating relationship ay nagtatagal. Praise God, kami ni Jenny, magsasampung taon na kami by the grace of God. Amen. Praise God. Palakpak naman kayo, guys. What's wrong with you? The decision that we made noong 2013, yung decision na yun na mag-I do kay Jenny, kasama sa decision na yun yung I don't. Nung nagsabi sa kanya, I do, I love you with all my heart. Kasi si Jenny ang pinakamagandang babae, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa buong mundo, kundi sa known universe. Oh, siya ang pinakamagandang babae. Kaya nung sinabi ko sa kanyang I do, para ko na rin sinabing I don't kay Raquel, kay, sino ba yung Raquel na yan? O si... Kala tuloy nila, ex ba ni Pastor? Amen? Bakit? Nagdidesisyon ka na siya na yung kakasamahin mo for the rest of your life. Malaking desisyon? Yes, malaking desisyon niya. Pero mas malaking desisyon, ano ang pwede kong magawa? Ano yung pwede kong maging desisyon? Pwede kong ayusin sa akin sarili? Pwede namin gawin para makapagtulungan kaming manatiling kasal? Katulad ng kinumit namin noong 2013. Amen? At lahat ng mga kidasalin say amen. Ibig sabihin, my decision now could either help or hurt our future. Think about it. Napansin niyo ba si Satan, madalas ang ine-emphasize niya, yung pleasure ng today, hindi yung consequences ng tomorrow. Madalas yan, pansinin niyo. Ang i-advertise ni Satan, pagka tinignan mo yung menu, ang sarap. Hindi niya sasabihin sa yung mahal yan. Hindi mo kayang bayaran. Maghuhugas ka ng pinggan dyan. Hindi mo kayang bayaran. He will promote pleasure, pero ibibigay niya sa iyo misery. Hindi sasabihin sa iyo ni Satan na balang araw masisira testimony mo. At balang araw masisira ang testimony ng pamilya mo. Basta ikaw enjoy na enjoy ka lang. Pastor, you don't understand. Nagmamahalan po kami. Kasi Pastor, hirap naman kasi talaga. Pastor, kasi ang hot-hot niya kasi. Alam niyo, kung gusto niyo lang ng hot, sa impyerno mainit. Doon, madami. Kaya nga, di ba, natututunan natin, hindi porke nice, wise. Ulitin ko, hindi porke nice, ay wise. Hindi porke she make me feel like a natural woman, nagmamahalan po kami. Ang mga maling daan, hindi makakapunta sa tamang destination. Proverbs 19 verse 2, it is dangerous and sinful to rush into the unknown. Huwag tayo magpadala dito sa kulturang ito na kailangan ko na itong gawin, kailangan ko na itong bilhin, kailangan ko na ito i-accomplish. And this society will rush you to make a decision, make a decision, make a decision. Amen. On the other hand, hindi rin naman pwede tayong pumunta sa kabilang extreme na hindi ka na makapag-desisyon in the first place. Because of so many choices. Parehong mali na magmadali.
Pareho ding mali na hindi nakakapagdesisyon. Kaya nga sabi ni Moses, pumili kayo, life or death. Tatawid na tayo eh. Tatawid na tayo sa bagong season. Hindi po pwedeng dadalhin nyo yung yesterday's character for tomorrow's success. You have to make a conscious decision right now. Ito ang iiwanan ko, ito ang dadalhin ko. Ito ang ipagpapatuloy ko, ito ang ihihinto ko. Sa pagsunod sa Diyos, hindi po pwedeng puro dagdag lang. Ito ang idadagdag ko, ito ang kailangan ko i-develop. Kasama sa ating mga ginagawang pagsunod sa Panginoon, yung kailangang ibawas. Kasi pag puro tayo dagdag ng humility, dagdag tayo ng patience, love, and kindness, all of these are good. Pero ang sabi din ng Lord, get rid of anger, bitterness. Amen. Nagdagdag pero ayaw magbawas. You have to make that conscious decision, mga kapatid. If you really want to follow Jesus, you have to get rid of something and add something in your life. Make a decision. Everybody say, make a decision. Kaya nga yung title nito, hindi making, hindi ko kayo tuturuan ko how to make. Kundi, ang title nito is you have to make that decision to follow God right now. Naalala ko si Elijah sa 1 Kings 18, nung kinaharap niya yung 450 prophets at siya ay magpapababa ng apoy. Remember the story? I think I missed this part kasi lagi kong binabasa ang 1 Kings 18 pero parang ngayon ko lang nabasa itong tagpo na to, iba talaga mangusap ang Panginoon. His word is always fresh every morning. Isn't it? Tignan niyo, sabi niya, bago niya pababain ng apoy. Ang sabi ng Bible, 1 Kings 18:21, lumapit si Elijah at sinabi niya sa taong bayan, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya sundin niyo. Pero kung si Baal naman ang Diyos niyo, edi kay Baal kayo maglingkod. Ano sinasabi ni Elijah? Kung gusto niyo kay Lord, kay Lord. Kung gusto niyo sa kabila. Basta magdesisyon kayo. Huwag kayong siguristang hindi sigurado. Amen. Ano naging sagot ng bayan? Balik natin sa verse. Last part. Hindi umimik ang bayan. They cannot decide. Or probably they are not willing to decide. Gusto nila makita yung miracle, pero ayaw din nilang iwanan si Baal. Gusto makatanggap ng blessing, pero ayaw i-get rid yung pinapabitawan ng Panginoon. Yung katabi mo to, hindi ikaw to. Kasi ikaw perfecto ka, kapatid. Sino sa inyo naniniwala, even our response, that silence is a decision. Amen? And our responses to whatever things that is happening in our life is very important. Sabi ni Elijah, hey guys, pumili kayo. Sino bang pipiliin nyo? Yung Diyos na nag-deliver sa inyo o yung Diyos-Diyosan yung na-inlove na kayo? Sabi ni Elijah, you have to choose your God. And sabi ng scripture, they were silent. They cannot make a decision or they are unwilling to decide. So my friend, let me just remind you this. Make a decision to follow Jesus because that is the wisest decision that you can do. Sundin ang Panginoon. Ang pinakamatalinong desisyon na pwede mong gawin, sumunod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sumunod sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos. Ano ang sabi ng Proverbs 3:5? I'm closing. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Now, everybody say trust. Alam niyo ibig sabihin ng trust dito? Be confident. Sigurado. Be confident in the Lord. Meaning, pagka sinabi mong nagtitiwala ka, confident ka, hindi mo na pina-follow up. Confident ka. Lord, 33 na po ako, Lord. Wala pa naliligaw, Lord. May tiwala naman ako sa iyo, pero follow up lang, baka nalagay sa ilalim. Yung prayer request ko, natabunan. Pero sabi doon, do not depend on your own understanding. So when you say, I trust God, can you trust God even with your finances? Kasi alam niyo, pag nagbibigay tayo ng finances, ang tithes and offering natin, you're actually saying, Lord, I'm grateful and I trust you. Both at the same time. Hindi mo lang sinasabing salamat, Lord. Sinasabi mo rin, I trust you, Lord. Na kung ano man pinangako mo sa akin, gagawin mo. So as a Christian, it's very important that we make an ironclad, no turning back decision to follow Jesus. Kailangan solid. Ano mang dumaan, whatever comes my way, solid ang decision ko, magtitiwala ako sa Panginoon. Kahit pa yung mga kaibigan ko iba maging desisyon, whatever comes my way, I will have an ironclad decision. Gagawin ko to sa tulong ng Panginoon. Kahit na marami sa atin, we have a trouble in committing, nahirapan tayo minsan mag-commit.
Because of sino sa inyo, nararanasan nyo minsan, sa mga nagne-Netflix, naka 30 minutes na kayo, wala pa rin kayo napapanood. Sa dami ng choices. Lahat ng artista pogi. Men, lahat ng mga Korean novela, parang ang ganda-ganda. Ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganda nito, ang sarap nito, ang sarap nito, ang ganda ng kulay pula, ang ganda ng kulay itim. Wala nang napili. Amen. Hindi makapag-decide kasi lahat gusto niya. Naghahanap tayo ng option. We demand choices. Gusto natin choices. Alam nyo ba, dati nakakapagtaka, dati walang masyadong choices sa papanoorin. Channel 7, Channel 2, Channel 9, Channel 4. Yun lang. Ngayon, sino sa inyo nanonood pa ng TV o nasa YouTube na lagi? Kahit balita, nasa YouTube na lang lahat, no? Amen? Kasi ang dami-daming option and these options are so overwhelming. Kaya minsan hindi ka makapag-decide. Ang daming choices. Ang feeling mo kasi, mas maraming option, mas maraming freedom. Pero ang question, masaya ka ba na maraming option? Think about it. Di ba? Most of us are in the prison of indecision because we cannot really decide. Ang dami na kasing option. Kaya nga pinapaalala uli ng Panginoon, ang daming option, ang daming Diyos-Diyosan, but you have to make a choice right now to follow Jesus and Jesus only. Palapakan natin ang Panginoon. So as I close, ang sabi ng Joshua 24:15, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose. Everybody say choose. Choose for yourselves this day. See that? This day, you have to decide. Pastor, inaantay ko pa yung word ni Lord. Ba't hindi ka pa rin nakapag-decide? Lord, inaantay ko lang po yung pangungusap ng Panginoon. I have to pause and... Lord, galawin mo yung baso. Galawin mo yung baso, Lord. We are delaying, pero actually, madalas yan procrastinating na. Because you don't want to face the consequences of the choice na hindi mo pipiliin. Fear of missing out. Takot tayo mapag-iwanan. Takot tayo magkamali sa ating magiging desisyon. Kaya sabi ni Joshua, kung ang paglilingkod sa Panginoon ay undesirable, mamili ka pa din kung sino paglilingkuran mo. But as for me and my household, we will serve the Lord. Nakapili na sila eh. At sila nung pumili, hindi lang siya, kundi yung buong pamilya niya. Parang yung sinabi din ni Lord, not my will but yours be done. Hindi kalooban ko, hindi my way, kundi God's way. Minsan yung will ng Lord undesirable, minsan yung will ng Lord unpleasant, minsan pakiramdam natin, pinapakailaman ng Lord ang ating kagustuhan, but I will make a conscious decision right now. Lord, mahirap. Lalo na pag painful yung choices, mahirap mag-desisyon. Pero kahit mahirap ang desisyon, Lord, I will have a commitment to you na susundin kita. Alam niyo, nung naging pastor po ako, hindi ko alam na ganito kahirap magpastor. Alam ko mahirap, pero hindi ko alam na sobrang hirap pala. Sino sa inyo, nung nagpakasal kayo, masaya din naman kayo, pero hindi nyo alam na mahirap. Alam nyo mahirap, pero hindi nyo alam na mahirap talaga. Amen? Masaya naman kayo, pero mahirap talaga eh. Amen? Mahirap panatilihin yung relationship na nagpo-flourish eh. It's really a decision that you make. Having a relationship with Jesus is another level of challenges and difficulty. Kaya nga sabi ni Joshua, kung ang paglilingkod undesirable kasi uncomfortable, minsan ang daming hinihingi. Luke chapter 5, ang sabi ng Panginoon kay Peter, come follow me, and I will make you fishers of men. What an invitation. Ang sabi ng scripture, they immediately follow Jesus. That day, they made a decision. Hindi nila pinagpabukas. And watch this, they left their nets. Hindi nila dinala yung net. Background story, kakahuli lang nila ng napakaraming isda. Nagpo-flourish ang kanilang business nung tinawag sila ng Panginoon na iwanan ng lahat ng yun. Iwanan mo lahat ng earthly blessing and follow me, and I will make you fishers of men. And sabi ng scripture, immediately they left their nest and followed Jesus. Wow. It is uncomfortable, sometimes undesirable, but you can never go wrong when you follow Jesus. Never, 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 never. Masakit mag-decide. Masakit minsan na iwanan ng karir, masakit minsan na maipagpalit yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng ating Panginoon, pero hindi porket masakit, mali. Sometimes you have to make that painful choice to say, Lord, I will follow you no matter what. Get wisdom. James 1:5, if you need wisdom,
Ask our generous God, and He will give it to you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat na lang, hindi makukuha dun sa lobby yung wisdom. Hallelujah. Sino sa inyo ang grateful, hindi sa katabi kukuhanin ng wisdom? Grateful, sabi ng Lord, if you need wisdom, sino kailangan ng wisdom? Wisdom. Ano daw kailangan? Hindi kay pastor, ha? Ask our generous God. And watch this. And He will give it to you. And by the way, He will not rebuke you for asking. Hindi sasabihin sa'yo na, bubu. Hindi. He will not rebuke you for asking. But watch this. Ito ang catch, verse 6. Kaya kailangan basahin nyo sa context. Huwag basa ng one verse lang, verse 6. But when you ask Him, kung mingi ka na, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided, di makapag-decide, between God and the world, and they are unstable in everything they do. Sabi ng Lord, kailangan mo ng wisdom, bibigyan kita. Pero kapag nakuha mo na, huwag magwe-waver. Huwag magdududa. Huwag natin sinasabi dito, huwag nating tularan yung mga taong may divided loyalty na parang inaanod-anod lang ng waves and sea. Yung mga taong yan, verse 7, ay you should not expect to receive anything from the Lord kasi yung loyalty mo divided. Sakit naman yan, pastor. Buti na lang, hindi ako nagsabi niyan eh. Si Lord eh. If you think about it, madalas, now read your Bible. Pinili tayo ng Diyos, pero siya hindi natin mapili. Ephesians 1:4, He chose us even before the foundations of the world. Bago ka pa ipinanganak, bago pa inilikha ang mundo, pinili na tayo ng ating Panginoon, but most of the time we cannot choose Him. 1 Corinthians 1:7, He chose the foolish to shame the wise. A choice again. 2 Thessalonians 2, God chose you and sanctified you. Si Elijah paulit-ulit, make a choice. Si Moses paulit-ulit, make a choice. Si Joshua paulit-ulit, make a choice. Ang sabi ni Jesus, you cannot serve both God and money. Make a choice. Choose for yourself the God that you will serve. And every choice that you will make today will set a trajectory. Life or death. Disaster, reward, it's your choice. Will you follow Jesus? Will you choose to follow Him? Tayo diba? Will you follow Jesus? Yes. Pero kay Peter, na sinabi ng Lord, come follow me. Tayo pag sinabi natin, Amen Lord, hindi mo naman iiwan yung trabaho mo eh. Hindi mo iiwan ang negosyo mo. Pero kay Peter, literal yun. Ang sabi ng Lord, follow me. Ay talagang kailangan niyang iwanan ang lahat para sumunod sa ating Panginoon. Right now, hindi naman sinasabi ng Lord sa atin. Ang sinasabi lang ng Lord sa atin, prioritize Him. Make Him number one in your life. And in case hindi nyo pa narinig po ito, I say this with all humility, buti nga po sa atin bilang Kristiyano, yung prioritization, madali na. Mas madaling mag-prioritize ang Kristiyano kaysa hindi Kristiyano, kasi sa Kristiyano, yung number one sa priority, non-negotiable na. Ang problema mo na lang yung 2, 3, 4. So right now, I'm not preaching na unahin mo si Lord kasi dapat number one naman na talaga siya. I'm just reminding you guys. Especially now, napapasok tayo sa post-pandemic season. People are so busy. People are busy traveling. Revenge travel. Dahil hindi nakapag-travel ng 3 years. Nagre-revenge travel. Aba, hindi nyo kami pinalabas ng 2 years, ha? Putao, probinsya ngayon. Magsiswimming kami. Hindi masama. But where is God in the middle of all that decision? It's very important to make that wise decision. Will you follow Jesus? Will you accept Him as your Lord and Savior? Will you become His disciple? Kasi yung decision na yan will determine yung lugar mo sa eternity. Ang bigat niyan, Brad. Kaya si Mary and Martha, di ba? Si Martha busy lang naman sa pag-uugas ng pinggan eh. Di niya naman nabasag yung plato eh. Sinisisi niya pa si Lord, Lord, pwede yung kausapin si Mary. Tulungan niya naman ako. Masama bang ginagawa ni Martha? Hindi. Pero in the midst of all her busyness, nirebuke siya ng Panginoon. Martha, Martha. Pag 2 beses binanggit pangalan mo, rebuke na talaga. Martha, Martha.
You are so worried and upset about many things, but one thing is necessary, and Mary chose what is better.